Guys, meet the Honda Navi. Ang pinakabagong scooter ng Honda. Well, at least dito sa Pilipinas kasi matagal nang nilabas sa ibang bansa. At ito din ang pinakamurang scooter nila. Pero ang tanong, magpapadala ka ba sa kakuitan ng Navi? Kung naghahanap kayo ng mga unique scooter sa panahon ngayon, para sa akin, isa to sa mga dawan. Aminin ko ngayon ko lang nakita ang Navi ng personal. Ang buong akala ko semi-automatic to katulad ng Honda Wave dahil sa itsura at tindig niya. Pero hindi, scooter pala. Gumagamit ng 109cc displacement, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, air-cooled ang cooling system, CVT automatic at carbureted pa siya. Which is pabor para sa iba dahil sa simplicity kung paano i-maintain ang bike tsaka wala masyado electronics. May sipa ng 8 horsepower at 7,500 RPM at 9 Nm of torque at 5,000 RPM. 3.5 liters ang fuel tank capacity nyo dito. May bigat lang na 104 kilograms at mabibili nyo ang Navi for 58,900 pesos. Nasa harap natin ngayon ang Navi in Ranger Green, are available din to in Patriot Red, Sasha White at black. Teka, dito sa motor na to parang kailangan lagi tayong nakaload. Ang liit eh. Kapag narinig natin yung salitang scooter, ito yung mga tipo ng motor na pwedeng may gulay board katulad ng Honda Giorno, pwede ring wala katulad ng PCX. Pero dito mukha siyang motor na manual kasi unang-una mayroon siyang mataas na tubular handlebar. Tapos mayroon tayong foot pegs. Ay doon dito natitiklop. May nakafix siya na ganyan. May rubber naman siya. Halos pareha siya ng itsura ng Honda Grom at ng Monkey kung familiar kayo, pero hindi kasi nilabas yung mga yun sa bansa natin. Anyway, meron tayong medyo familiar na headlight. Nakita ko sa kanya yung dating Honda Zoomer X. Kung naalala nyo yun, mag-on kaya to kapag right lever yung ginamit natin. Ganyan on. So, ito ang itsura ng headlight natin. Guys, expect wala po kayong kahit anong LED sa Navi. Unang-una dahil sa presyo niya. At for the headlight, may naka-halogen tayo. Yung itsura niya. Kapag high beam, for our turning light, naka-valve type pa po siya. Pag niliko tayo sa kanan, ganyan yung itsura niya. Masyado lang ako nakahabaan sa turning light natin. And pag nasagi ito, alam niyo na mangyayari. Ayan. Pero makapal yung kinakapitan niya. By the way, for our headlight, napapalibutan po tayo ng green fairing na may logo sa taas na Honda. Sa gilid, eto na. Meron tayong isang buong green fairings. Tuloy-tuloy yan simula dito sa tangke, pababa, hanggang dito sa bandang ilalim ng main seat. Tinandeman nila ng white stickers tulad nitong Honda Navi at Honda logo sa may tangke. This is plastic at eto pa. Napapansin nyo itong gray fairings. Akakalain mong ito yung mismong frame natin. Pero hindi, plastic po to. By the way, for our frame, gumagamit po to ng tubular steel frame. Medyo kalat-kalat yung pagkaka-welding sa kanya. So, dito sa part na to mapapansin mo agad. Pero iba kasi may mga cover niya. Tulad dito sa baba. Siguro para malinis na din tingnan. And for our pillion footrest, foldable naman siya. May ganito pa pala itsura ng footrest, no? Ngayon, ito na. Kadalasan sa mga nakikita nating motor, dito nakalagay ang makina. Pero sa Navi, hindi. Dahil ito, ang ating storage. Napapansin nyo dito sa left side ng motor, mayroon tayong susian. Buksan lang natin. Then, voila! Meron tayong 15 liters storage sa ilalim ng chassis. Dude, malaki-laki din to ha. Pero obviously hindi kasya ng helmet dito. Siguro mga raincoat, mga ibang gamit nyo. Yan, papalag dyan. Madali lang din siyang buksan. And ang inaalala ko lang dahil nasa ilalim siya ng motor, actually nasa ilalim siya ng tangke, kapag umulan, naisip ko lang paano kung may mga papeles kang nilagay dito, mga importanteng papeles. Tapos, ang lakas ng ulan,
sabihin na natin may mga madadaanan kayong onting baha, hindi kayo pasukin. Sa mga naka-Navi dyan na naka-experience ng mag-ride ng naulan, let me know naman sa comment section kung pinapasok ba ito ng tubig. Dahil naka-carb type pa rin tayo, mayroon pa tayong setting for the reserve at dito siya located sa left side ng motor. Ayan o. Nakakamiss naman to. Pero alam nyo kung anong namiss ko sa isang motor? Dude, eto. Yes, for the Navi, meron pa rin tayong kickstart. Okay to, sa mo diskarga battery natin, may option pa rin tayo. For the Navi, meron din po tayong side stand kill switch feature. Hindi mo pwedeng engage ang engine kapag nakababa itong side stand nyo. Kailangan nakatiklop siya for safety purposes. And of course, center stand. Ang nipis po, tignan nyo naman ha. Sa gitna ng tangke, meron tayong matte black plastic na may design ng carbon. Which is nice. Pagpapagas kayo, hindi niya itsura niya. Hindi naman siya magaslaw. Malambot lang din yung plastic niya. Papagas kayo, ayan. Meron pa rin kayo patungan dyan. Malambot yung upuan natin ha. Tsaka gusto ko itsura ng leather niya. At mukhang komportable pa rin mga bakari niya dito eh. And of course, meron pa rin tayong grab bar. Na ganito ang itsura. And for our taillight, ay nakabag type pa rin po siya. Medyo old school yung itsura ng taillight natin. Ang turning light natin dito sa likod, halos ganoon din katulad ng nasa harapan, mahaba din. So ingat lang kapag nasagi nyo to, alam nyo na. At malaking plate holder. Grabe laki nito. Yun nga lang, wala po tayong plate light. Yan, lang po kasi yung display natin. Malaking analog tachometer, analog fuel indicator, high beam indicator, at turning light indicator. Yun lang, tapos na. Wala na tayong masyadong kailangan i-discuss dito sa display. Ito yun sa gilid, katulad sa may bantang tangke, ay halos pagkaparehas sila na may carbon design. For our handlebar, ganito po ang itsura niya. Actually, may pagka-scrambler nga yung handlebar natin. Sa right side, ignition switch lang po ang meron tayo. Every time na bubuksan yung makina, make sure lang din na nakatupi yung side stand. Kahit anong levers naman, kanan o kaliwa, papalagto. Then, meron din tayong decent na laki ng mirrors. Poise na poise ako. Ang init kasi. Sa left side, ito medyo busy yung itsura niya. Meron tayong brake lock. Just in case huminto tayo o magpa-park sa mga alanganing kalsada para ma-release. Isang pindot lang. High beam button. Turning switch, busina na mayroon nakaumbok na plastic. Mas maganda pindutin. At choke. Namiss ko to ah. Guys, for this bike, wala po tayong ABS. Wala rin po tayong disc brake. Pero, may feature to na kung tawagin ay combi brake. Every time na pipiga kayo sa left handlebar, mag-engage both front and rear brake nyo. At kapag pipiga naman kayo sa likod, front brake lang. So, okay na feature yon para mas mapaganda ang power distribution natin sa braking. So, drum brake po ang harap natin. Naka 12 inches wheel po tayo sa harap na may stock size na 90 by 90. Stock tires MRF. At suspension natin sa harap, okay. Naka 27mm inverted fork po tayo. May cover, oh. Then, additional cover na rin dito para hindi madumihan. Every time na ilalak natin yung motor, kadalasan dito natin nilalak, diba? Pero sa Navi, hiniwalay nila. Dito na siya ilalak. Check tayo ng langis. Dipstick pong ginagamit sa Navi. Tulad ng ibang mga scooter nila. Yung ganyan. Naka monoshock suspension sa rear. Hindi po adjustable to. Cute na exhaust na may metal cover. Nice. Ama ng fender natin sa likod eh. Kung sa harap, naka-12 tayong gulong. Dito sa likod ay naka-Gis lang tayo. So, mas malaking gulong natin sa harap. Curious ako lang mayroon sa ilalim ng upuan eh. Buksan natin. Tagal kung di ginawa ito sa mga review natin. Asan ang susian mo? Saan nakalagay? Usually dito ka lang. Saan ba? Wala rin naman dito. Ah, ito! Katago ah. Ito ang tsura ng ilalim ng upuan. Meron din pala tayong compartment kahit pa paano. Obviously, hindi ito katulad ng ibang scooter na malaki ang seat compartment. Pero at least meron pa tayo additional dito sa gitna. Oh. Pwede nyo pang siksik mga RCR na dito sa gilid. Alright, meron tayong allotted space for our tools. At dito po nakalagay ang battery natin. Mukhang okay na tayo dito sa garahe. Ipunta na tayo sa exciting part. Subukan na natin to sa daan. Ngayon na lang ulit ako gagamit ng ganito kaliit na motor. Ito ang ating susi. Isang piraso. Pero ang daming pwedeng pasukan. Bilangin natin ah. Unang-una, gas tank. Pangalawa, ang ating ignition. Pangatlo, ang ating steering lock. Pangapat, ang ating storage. At panglima, itong ilalim ng upuan. So 5 ang pwedeng pasukan ng isang pirasong susi nito. Grabe ang dami, no? Pero mga cutie pies, hindi ko napapatagalin pa kasi alam ko matagal nyo nang hinihintay ito. Boys and girls, unang upo sa Honda Navi. Ang liit ang motor na to. 765mm lang ang seat height ng Navi. Ako po ay may tangkad na 6 flat 54 inches inseam. Sobrang flat-footed ako sa motor na to. Well, obviously, napakaliit nito. Diyos ko day, haba ng legs ko. So okay to para sa mga beginner rider, especially sa mga babaeng di ganong katangkaran. Gustong matutong magmotor, mag-scooter, swak sa inyo to. Halos para sa lahat tong motor na to. Paborito nga ng mga nasa ibang bansa to eh. Wala naman tayong
Dapat kalikutan sa dash niya. Side mirror siguro. At tara na. Ito ang unang beses nagagamit ako ng ganitong klaseng setup na motor. I mean, may foot pegs tayo, pero wala akong inaapakan. Kadalasan sa kaliwa, shifter. Sa kanan, rear brake. Pero dito wala. Ang cool, no? Kakaiba. Front brake, piga kayo sa kanan. Kung front and rear brake, dito sa kaliwa. Pagsabay, mas malakas, mas maganda. Alright, so air go of the bike. Parang nasa Tamiya lang tayo. Ewan ko maniniwala kayo maliit yung motor, pero parang komportable yung pakiramdam ko. I mean, malambot yung upuan. Ramdam mo yung paglubog ng upuan mo sa main seat. Then sa handlebar natin, decent lang din yung taas. I mean, hindi ganun kataas, hindi ganun kababa. Yun yung likod natin, dahil mahaba akong tao, medyo slouch ng bahagya. Pero in a way, na-relax pa rin Ang liit ng tangke. So, nagigrip ko yung legs ko sa tangke ng maayos. Then yung footrest natin, malaki yung rubber, mahaba. Komportable yung apak natin. So in short, okay yung riding position natin kahit mahaba tayong tao. Isipin mo yun. Kaya lang medyo alalay lang kayo sa preno nito Naka-combi brake tayo, pero drum brake lang po ang harap at likod natin. Yung kagat niya moderate lang, hindi katulad ng mga ibang motor ng Honda, mga ibang scooter ng Honda. Okay na din kasi hindi rin naman ganong kabilisan tong Navi Subukan yung power niya ng bahagya. 8 horsepower, subok tayo. Full throttle na ako nyan. Come on, come on. Tropa, relax lang Liit ng motor, grabe. Nung pumiga tayo kanina, unang napansin ko agad kung gaano ka-smooth yung throttle response. Sobrang smooth, alam mo yung walang jerk kapag pumiga ka. So for example, ganito, pipiga tayo. Para bang may alala yung acceleration niya. So okay to para sa mga nagsisimula pa lang magmotor. Overtaking power. As expected, medyo maghihintay ka pa. Kasi wala masyadong push to, wala masyadong tulak to. Pero pwede na rin. Pang city. Long ride, di ko pa sure. Huwag na po kayo mag-expect na mag long ride tayo gamit ang Navi. Tsaka pansin ko lang din yung dashboard natin masyadong mababa. Ito yung view ko Kailangan pa nating yumuko para makita natin tong display natin. Ako kasi mahaba akong tao Alam mo yan, para akong giraffe dito sa Navi Ayan Dahil maliit lang din ang motor, madaling isingit to. Pag nahirapan pa kayong singit ang Navi, ewan ko na lang. Alam mo, gusto ko yung power niya. Okay din Traffic ngayon, linggo kasi. Mga buttons natin, alam mo yung pakiramdam na tinipid, pero in a way na pwede na. Ganun Tsaka gusto ko dito, hindi nyo na kailangan tumayo pa sa motor o umalis sa motor para i-check yung mga gamit nyo sa storage. Kasi dito sa Navi, minto lang kayo, then sungkitin nyo lang dito sa ilalim sa left side. Kung may kukunin kayo, for example, itong selfie stick natin sa Insta360, ganyan dali lang. Pero alam niyo kung anong na-miss ko? Teka, masubukan. Itong kickstart, men. Tanggalin natin itong side stand para ma-operate natin yung kickstart. Hindi kakagat to pag nakababa Dito sa kickstart, di mo na kailangan pang pumiga sa mga brake levers nyo. Ay, yun lang. Bakit ganun? Parang naiipit yung throttle natin. Hindi ako napiga Inaandar tayo. Come on. Saan tayo pupunta? Teka kung kumanan dito. Tropa, tinuturo ako. Halit daw ng motor. Ang cute Testing tayo ng preno. Wala tayo kasabay. Front brake. Ayan. So kailangan nyo pang maghintay ng bagya para mag full stop. Kung front and rear, left lever, galing 40 km/h. Itong left lever lang mga cutie pies, masyado lang siya sumasagad. Ayun
By the way, this is all stock. Tagal 7 kilometers pa lang tatakbo ng Navi. Yan lang mga napapansin ko sa kanya. Pero paano kung sabay na levers ang pipiga natin? Mas maganda yung braking power. Tatawa yung mga taong nagja-jogging pag nakikita tayo. Right, for the fuel consumption ng Navi, meron po itong 47 km per liter. Too bad wala po siyang reading sa display natin. Napakalimitado lang ng mga indicators at icons na binabato niya. Pero this is what we get for 58,900. Simpleng cute na motor. Anyway, what we like about the bike, gusto ko yung throttle response natin. Smooth kada piga mo. Kumbaga may alalay, especially sa mga beginners, okay yun. Pangalawa, yung itsura niya unique. Para sa iba okay yun. Kadalasan sa mga owner nito, especially sa ibang bansa, binibisan ng gusto to. And yung fuel consumption, despite na 3.5 liters lang fuel capacity natin, tipid naman siya sa gas. Kaya kung lalayo kayo, hindi masyadong makati sa bulsa. What we don't like about the bike, maraming tinipid sa kanya, yun ang pansin ko. Hindi pakiramdam na premium considering this is a Honda brand. Pero this is what we get for 58,900. Let me know what you guys think sa Honda Navi. Kung may 58,900 pesos ka, kukuha ba nito? Let me know in the comment section down below. Before we end this video, we would like to thank Martin. Kung nakapad mo to, Martin, maraming salamat sa pagpapa-experience dito sa Navi mo. Napaka-cute na scooter. Kaya, kitty-pies. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kayang liliwa like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mag-ikot-ikot muna tayo dito sa area na to gamit ang Navi, at see you po sa next review.